Nagbunyi ang pamilya ng mga biktima ng drug war nang malaman na sa kulungan na rin magpapasko ang dating Pangulo. At live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ano nangyari sa watch party kanina ng mga drug war victims? Bok, early Christmas wish fulfilled. Ganyan ipinagdiwang ng mga pamilya ng mga biktima ng tukhang ang desisyon na manatiling nakadetene si Tatay Digong habang dinidinig ang kanyang kinakaharap na kasong pagpatay na itinuturing na crimes against humanity ng ICC. For these reasons, the third round of appeal is rejected. Masigabong na palakpak at hiyawang ang umalingaw-ngaw mula sa mga pamilya ng drug war victims matapos ibasura ng ICC ang hiling na pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa maliit na function room sa UP Law Center sa Diliman, Quezon City, nagtipon-tipon ang mga kaanak ng extrajudicial killings o EJK victims at human rights groups. Nakasuot ng puti at itim ang karamihan sa mga dumalo. Bit-bit pa ng ilan ang larawan ng mga mahal sa buhay na pinaslang umano sa drug war. Si Isabel Espinosa napatalon sa galak at napayakap pa kay human rights lawyer Nery Colmenares. 2017 nang mapabilang ang anak ni Isabel na si Sonny sa 7 nasawi sa tinaguriang Caloocan Massacre. Nitong Miyerkules nang magdiwang ng kaarawan ang anak ni Isabel. Thank you God! Hindi ka nakalabas! Advance birthday gift naman kay Lori Pasco ang pagbasura ng ICC sa apila ni Duterte. Sa linggo, ang kanyang 71st na kaarawan. 2 anak ni Pasco ang napaslang sa giyera kontra droga. Sobrang tuwa. Nabunutan ng tinik, advance Christmas din para sa amin. At totoong may magpapasko sa dihig si Duterte yon. Yes! So gusto din namin talaga na tumagal din yung buhay niya para yung sakit na ramdam ng mga pamilyang namatayan, maramdaman din niya na mahirap pala. Para kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, ang unanimous na pagtanggi ng ICC sa interim release ni Duterte ay isang malinaw na senyales na magpapatuloy ang kaso laban sa dating Pangulo. Ipinapakita din daw nito na walang VIP treatment sa ICC. Batas ang umiiral. It means that they were thoroughly convinced that there is basis for Duterte to remain in detention. Maski yung batas ng ICC, yung Rome Statute, nahihit kumbaga ang lahat ng requirements para manatili siya sa detention. Ayon naman kay ML Party List Representative Laila De Lima, inasahan na nila ang pagbasura sa apila. Wala raw ibang may kasalanan kundi si Duterte at kanyang mga taga-suporta dahil sa kanilang mga pahayag na siyang ginamit ng pre-trial chamber na siya namang sinang-ayunan ng appeals chamber. Baka kailangan daw munang maghinay-hinay ng mga anak at supporters ng dating Pangulo. Special mention si Davao City Mayor Baste Duterte na gumagawa raw ng bagong drug war sa Davao. Si dating Senador Antonio Trillanes sinabing hindi na dapat paasahin ang Duterte supporters na makakalaya pa ang dating Pangulo. Hindi na raw makakalabas si Duterte bilang kabayaran sa libo-libong Pilipinong pinatay niya. 2 mahalagang issue pa ang susunod na tatalakayin ng ICC, ang jurisdiction sa kaso ni Duterte at ang kakayahan niya na humarap sa paglilitis o fitness to stand trial. Sa December 5, ang deadline para sa assessment ng mga medical expert sa dating Pangulo. Ito yung sinasabi nila na binuong mga eksperto sa forensic psychiatry, geriatric and behavioral neurology. Ito po yung binuo dahil na rin po sa claim ng depensa na Duterte is not fit due to his cognitive decline. Bok, balik sa'yo. Okay, maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa.
Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.